Okay guys, i-start na natin yung discussion dito sa Thermodynamics 1. Sa Thermodynamics 1, lagay natin dito. So, for the ideal gases to. So, discuss natin tong work steady flow, non-flow work, types of energies, store energies, transition energies, and ideal gases, combined gases, gas law, partial pressure, Avogadro's law, Magat's law, and then processes of the ideal gases and its derivation. So, from here, start muna tayo dun sa ano. Siyempre, mag-start muna tayo dun sa energy. So, from that energy, i-derive natin siya isa-isa. Okay? Okay. So, in that store energy, ano ba yung mga tinatawag nating store energy? So, sabihin ko sa inyo, store energy will be 4 yan. 4 or 5? 5 ba or 4? Okay, i-check natin muna. So, ang natatandaan kong store energy natin, ito yung potential energy. Okay, and that potential energy, ito yung tinatawag na energy at elevation. Energy, basta may certain height ka, ito yung potential energy. Potential energy at elevation. Okay. And then next is kinetic energy. Okay. And that kinetic energy, ito yung energy at motion or energy at velocity. Okay, energy at motion. Okay. Then next is next natin is the internal energy. Siyempre, store energy yan. Nakalagay yan dun sa ano mo. Yan yung, kumbaga, yan yung initial value ng ano mo, ng thermodynamic system natin, internal energy. Okay? Internal energy or ito yung sa ano, sa molecule. Ang pagkakalam ko sa internal energy, yun yata yung ito yung store energy yata dun sa ano, motion ng mga molecules natin dun sa ano, kasi halimbawa itong ballpen na to, hindi natin siya nakikita by its naked eye, but kung i-check natin to by microscope, may gumagalaw diyan. So nagbabangga-banggaan yung mga ano, yung mga molecules diyan dun sa ano natin. So there's an increase of internal energy when there's a rise in temperature. Kasi siyempre sa surroundings natin may temperature yan. Once na nag-rise in temperature, so mangyayari is mga molecules niyan gagalaw-galaw, siyempre, 'di ba? Ikaw ba naman, kung iniita ka ba naman ng ano, halimbawa, ikaw iniitang ka, hindi ka ba gagalaw? Steady ka lang. Siyempre gagalaw ka. Ganoon din sa mga molecules. Okay, so itong internal energy natin, lagi yan function ng temperature. Okay? Function siya ng temperature. Okay. And then, next is, kung di yan nagkakamali, yan yung flow work. Okay, yan yung flow work energy. Okay, at that flow work energy, ito yung work natin na kailangan ng pressure saka volume. Okay, so kailangan natin ng pressure and volume in and out of the boundaries. So itong flow work natin corresponds yan dun sa open system lagi. So, sa open system yan. Okay? So itong flow work natin, flow work will be function of pressure and then volume. Pressure and volume. Okay? And then next is ano pa ba? So, okay. So, ito discuss natin. So, ito yung sum natin ng energies. Sum natin ng energies or the combination of energies for internal energy and then flow work. So, ito yung enthalpy. 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 Tama ba yung spelling ko? Enthalpy. May H ba? Oh, wala yatang ano, H. Enthalpy energy. So, in that enthalpy energy, ito naman yung tinatawag na useful energy. So, useful. So, useful energy. So, in that useful energy,
Itong enthalpy natin, so magbigay akong halimbawa. So, itong ballpen na to, ballpen. So, meron niyang internal energy. Sabihin natin yung tinta, yung internal energy yan. Or yung katawan ng ballpen. Okay. So, ito, ganyan lang. Okay, internal energy yan. Okay, halimbawa, lilagyan ko siya ng flow work energy. So, at that flow work energy, nilip up ko siya. And then, after nyan, nilagyan ko ng force dito. So, at that force, and then there's a initial velocity, which is equal sa 0. And then, nilagyan natin siya ng force. So, force, para itulak yan, palabas dun sa, palabas dito sa camera. So, ang mangyayari, ito, siya. Tawag na, magkakaroon siya ng displacement. Work is equal sa force times displacement. Okay? So, in that case, meron tayong work or the flow work. So, pwede natin i-relate yung work into flow work. Okay? So, may internal energy ka plus the work energy, work or flow work. Tama? So, define natin to. Therefore, yung H pala natin is equal sa U plus PB. Okay? U plus PB. Yan yung general equation yan. So, 5 yan. Okay? So, itong 5 na to, so, i-derive natin siya isa-isa. So, una muna tayo sa potential energy. Okay. At that potential energy, meron tayong, di ba, yung PE natin will be equal yan sa, dapat equal yan as a function of elevation. Kasi nga, di ba, energy at elevation. So, function siya ng mass times the elevation, which is the Z. Okay. So, at that portion, for example, itong ballpen na to, o i-drawing na natin. Sige. Itong, itong bola na to, so there's a certain mass. Okay? And then, from here, at the center of this object, from here to here, yan yung elevation, which is the C. Okay? And then, after that, itong, na to, hinulog natin siya. Assume natin na gumalaw siya dito. So, at that portion, so, nabago yung elevation. So, therefore, there's a initial elevation, which is the Z1, initial elevation. And then, from here, meron na tayong final elevation. From here, sabihin natin dito, which is the Z2. And then, it corresponds the differential of this from here to here. So, difference neto from here, which is equal sa delta Z. Equal sa Z1 minus Z2. Sabihin natin ganyan. Or, it will repair as Z2 minus Z1. Okay. In this portion, okay, so, inassume lang natin na ganito siya, Z1 dito, pero dapat Z2 to Z2, Z1. Kasi nga, final. Sabihin natin, initial sa final, okay? Initial sa final. Okay. In that case, so, meron tayong potential energy. Tama ba? Potential energy. Which is, nagkaroon siya ng tawag doon ng changes. So, at that changes, anong mangyayari sa potential energy natin? So, therefore, meron yan DE, equal yan sa integral from 2 to 1. 2 to 1, tama? 2 to 1, kasi ito, final minus initial. And then, syempre, function siya ng mass, tama? Function siya ng mass, yung force, function siya ng mass, so therefore, meron tayong force times the differential elevation, which is dz. Okay, so integrate natin siya from 2 to 1. Okay, so here, integrate natin to, so magkakaroon ka ng PE, tama? From point 1 to point 2, and then ito, integrate natin to with respect to z, so magiging F Z2 minus Z1. Okay,
And then, PE, so sabi natin, delta PE at 0.1 to 0.2 is equal sa FZ. So, itong FC na to, familiar ba kayo sa formula ng force? Force natin will be equal sa, or the unbalanced force will be equal sa mass times the gravitational observation, or GO, local gravity, over GC, or the gravitational constant. So, from here, substitute natin siya dito. So, mGO over GC times Z. So, from here, ito yung formula natin sa potential energy. Okay? mGO over GC. Okay, next. Next is the kinetic energy. So, in that kinetic energy, ito naman yung energy at motion siya. Tama? Energy at motion. So, ang unit pala nito, anuin muna natin, unit pala nito is mass. Mass will be kilogram, and then will be equal sa meter second square. Then here will be equal sa mass, meter. And then here, this is equal sa kilogram mass per kilogram force meter second square. Or, if it is in terms of Newton, gusto mo maging Newton, pwede rin niya maging kilogram mass over Newton meter second square. Okay? So, yan yung value ng GC natin. Ayan yung natin, GC. So, at this portion, itong GC, kumbaga, ito yung proportionality constant natin, yung GC. So, okay? Itong GO, kung walang given, lagi yan 9.806 meter second square. Okay? Yung iba, ginagamit nila is 9.81. Walang problema. Konti lang naman yung difference. So, balik tayo sa kinetic energy. So, at that kinetic energy, so, ito yung energy is stored in motion or velocity. So, from here, sabi natin, itong mass na to. So, ito, vertical to. Tatandaan, so vertical to. Pag kinetic energy naman, assume natin sa horizontal siya. Horizontal plane. Okay. So, from here, sabihin natin, ito yan. Okay. Meron tayong mass dito at that given mass. Okay. So, kinetic energy will be function siya ng mass and then velocity. Tama ba? Okay. Function siya ng velocity and mass. Okay. So, balik tayo. So, from here, itong natin, may mass siya. So, siyempre, para makarating yan dito, okay, ano kailangan mo? So, siyempre, may tutulak na force dito. Okay. Siyempre, may tutulak na force. So, kung may tumulak na force dito, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng final velocity, gugulong yan dito. So, therefore, ito, may velocity to ka na dito, may initial velocity ka. So, here, magkakaroon ka ng KA2. Tama? Ito, KA1. Kung may initial velocity pa lang. Tapos may mass dito. Okay. So, at that portion, tinulak mo. So, familiar naman kayo sa formula. So, integrate ulit natin siya. So, from here to here, ito yung dx. Tama? Ito yung dx. dx or what we call the differential displacement. Differential displacement from here to here. Okay, kasi nagbago na eh. Initial mo dito, and then pumunta ka dito. So, nagkaroon ng changes. Okay, so, derive natin. So, panibagong tayo. Panibagong papel. Kasi wala na tayong marker eh. So, from here, okay, so lagay natin dito. Paganyan ba? Sige. Kaya natin. So, from here, so derivation ulit natin. So nagkaroon ka ng differential dito. Differential sa kinetic energy. So, lagay mo dito dKE. Okay? dKE integral from 2 to 1. Okay? Then, syempre may force na tumulak dito. Force
force sa tumulak. At the same time, nag-change yung displacement. So, from here, integral natin from f dx from 2 to 1. Okay? So, lagay natin dito. Okay. So, function siya ng velocity, diba? Bakit naging force na lang? So, derive natin yan dito. So, alam naman natin kanina dito ba kinuha natin to, diba? Ito yun, diba? So, lagay natin dito, mgo over gc. So, from here, so, syempre, itong GO natin, so, since horizontal to, it will act as, ito, pang gravity to, so, vertical siya. So, ito, horizontal ka, so, palitan natin yan ng acceleration. So, from this acceleration, so, MA over GC na siya. Okay? Okay, so, here, ano ba itong ano natin? Itong A natin. So, acceleration will define as, in differential equation, acceleration will define as differential of velocity over time. Okay? So, ilagay natin yan dito. Integral from 2 to 1, and then differential from, lagay natin, dB over dt. Then, gc. Tama? And then, dx. Okay. So, from here, may napapansin ba kayo dito? Integral from 2 to 1. So, ito, anong portion to? Yung dx over dt. So, dx over dt will define as velocity. Tama? Tama ba? Okay. Tama yan, syempre. Yung nga yung kukontra. Okay. So, lagay natin dito, mb db over gc. Okay? So, gc siya. Okay, so lagay natin dito. Assume natin na integral natin to. So, KE2 minus KE1. Okay, so KE1, lagay na natin to dito. So, therefore, ito magkakaroon ka dito ng, so, differentiate mo to. So, itong umasa ka, itong gravitation, labas mo. So, mgc, so, integral from 2 to 1, and then b. With respect to b, db. So, magkakaroon ka ng, so, assume natin na integral natin. So, okay, so, db, m over gc. So, integral from b square, power rule. So, b, so, 1 ito, diba? Tapos, mag-add ka. Pag in-integral mo, add ka ng 1. So, 1 plus 1, 2 over 2. Okay? Then, from 2 to 1. Lagay natin dito, m over gc times, okay, so b, so minus to, magma-minus yan. So, b2 na naka-square minus b1 na naka-square over 2. Tama? Okay. So, ito, ano ba to? Ano nga to? Ano nga ba to? So, diba, balik tayo dito. Balik tayo dito. So, from here, pwede pala natin itong palitan. So, lagay natin dito, ito magiging f over go is equal sa m over gc. So, ito, equal pala yan dito. So, pwede natin palitan to. So, f over go na siya. F over go, velocity 2 na naka-square, b1 na naka-square, over 2. Okay? So, ito yung delta kinetic natin. From 2 to 1. So, ito yung formula natin. Doon siya na-derive. Okay? Or, pwede mo rin gamitin. Ito rin, pwede rin. Pero, mas, kung may weight ka, direktang weight. So, ito, FGO na lang. Tapos, assume na, yung weight saka force, equal yan, ha? Okay? Okay, so ito, okay, na-derive na natin. Ito na yun. Then, next natin is yung internal energy tayo. So, internal energy. So, in that internal energy, diba sabi ko nga sa inyo, function siya ng temperature. Yung, natin, itong ball pen again, meron niyang tinatawag internal energy. At that internal energy, syempre, merong corresponds na,
So, hindi naman nagbabago to, di ba? Hindi naman nagbabago yung, ano nito, yung tawag doon, yung density netong object na to. Hindi nagbabago, di ba? So, at that density, meron yung volume. Tama? At that volume, syempre, meron tayong tinatawag na specific heat. So, diba, sabi ko nga kanina, once na in-apply natin ng init yung itong ano na to, itong ballpen na to, so tataas yung temperature. Kasi function niya ng temperature, tataas yan. So, ang mangyayari sa CB, sa specific volume mo, specific heat ratio at constant volume, so, function siya ng temperature, at the same time, there's a mass. So, therefore, i-define natin yung internal energy. So, U, or delta U will define as, lagi ito ha, mCV delta T, from 2 to 1. Okay? Or, ito, ginagamit to sa gas. Tatandaan, sa gas lang yan ha. How about naman kapag, ano tayo? Kapag doon sa pag sinabing ano tayo sa water naman, pag sa water U2 minus U1 na, kasi itong CBDT U specific is equal sa CBT T2, so equal yan sa ano natin, internal energy at final. Okay? So, kaya nag-arrive tayo sa formula na ganito. So, ito lagi yung formula natin, ha? Tatandaan, ha? So, CB will define as, kung ngayaan natin, R K minus 1, or what we call the gas, what we call specific, hindi specific, ito, specific heat ratio, or the adiabatic index. Ito naman is gas constant. Hindi siya gas constant. Gas ano ba to? Nakalimutan ko. Ano ba to? Gas constant. Tama naman yata. Gas constant. Yeah. Ito, gas constant. Okay. At any gas. Parang tanga lang. Okay. Ito yung CB natin. Okay. Halimbawa, nagbigay ng gas tayo, yung gas natin is, sabi natin, nitrogen. So, nitrogen, lagay natin, nitrogen. So, therefore, ang lalagay natin to, hindi natin alam yung R ng ano. So, from that R, kukunin natin yung gas constant or universal gas constant. So, from here, gas constant ng nitrogen will be equal sa universal gas constant, or RU times the over molecular weight. Okay, so from this molecular weight mo is 2 times 14, tama? 14 yung atomic weight nito. So, lagay natin dito. Therefore, universal gas constant natin in SI 8.3143. Tama, kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, over the molecular weight. Ito, per mole pala to. May mole dito. Mole. Then ito, molecular weight, which is equal sa 28 per mole. So, magka-cancel to. Cancel yung mole. So, therefore, matitira ito. Okay, yung value na yan. So, ayan, example ko lang. And then, nitrogen will equal to, lapit yan sa air. So, therefore, ang K niyan, pag nitrogen, equal yan sa 1.399. Okay? Tandaan na, yan yung value ng nitrogen. Okay? The next is the flow work. So, flow work. So, di ba sabi ko nga, pag flow work, ano siya, kailangan correspond siya ng velocity sa pressure. So, at that given velocity and pressure, so flow work. Flow work will define as a pressure 2, volume 2 minus pressure 1, volume 1. Or, assume natin na yung dalawang yan is delta. Tama? Minus delta PB. Okay? In that delta PB, okay, familiar ba kayo dito sa delta PB?
So, pwede natin itong tawagin na, in terms of ideal gas, delta PV will be equal sa mR delta T. Okay? mR delta T. Okay? So, ang unit na ito, ng flow work natin, will be equal sa kilojoules. Okay? Kilojoules, BTU, kilocal, yun, mga yung unit na yun. Madadali lang yan. Okay? Then next is the enthalpy. So, sabi ko nga, enthalpy. So, enthalpy. So, kung may delta ka dyan, delta H is equal sa ito, delta U plus delta PB. Delta PB. So, lagay natin yan dito. So, from here, ano ba to? Diba, i-define natin siya as MCB delta T. Tama ba? Plus, ano ba to? Diba, derive natin dito. It equal yan sa MRT. So, from here, MRT pala yan. MR delta T. Okay. So, M delta T will be common. Okay. So, M delta T tapos CB plus R. Okay. So, in this CB plus R, diba? Pag pinagsama natin yung CB plus R, or the gas constant, will be equal sa CP. Okay? So, therefore, ito palang delta H natin will be equal sa M delta T then CB. Or kung i-rearrange natin, MCP delta T. Okay? MCP delta T. Or in terms of water, ito sa air to. How about kapag water naman? Kapag water, equal yan sa M delta H. Wherein, itong CP natin times the delta T will be equal yan sa enthalpy. Or the specific enthalpy. Yung tawag natin. Sa water, ha? Sa water natin yan, i-consider. Okay. Water or air. Pwede yan. Kung may enthalpy ka. Nag-even agad. Ginagamit naman ito sa, kadalasan sa mga turbine. Okay. And then water, steam engine. Okay. So, na-derive na natin lahat ng store energy. Okay. Ano pa bang pwede natin dito? So, from here, pwede na pa i-relate to sa in terms of ideal gases. So, ideal gases equal yan sa diba? Meron tayong PB is equal sa MRT. Okay? So, pag PB MRT, diba ito, delta T yan, diba? Delta T. Okay? So, from here, ito yun. Yung delta. So, M delta T. So, lagyan natin dito ng delta. So, delta yan. Ito, delta PB. So, equal yan sa delta PB over R. Okay? So, therefore, pwede natin i-relate pala to na delta PB over R. Wherein CP will be equal sa RK K minus 1. Okay? RK K minus 1. So, substitute natin yan dito. So, RK K minus 1. Okay? So, from here, we'll cancel lang R. So, pwede pala natin sabihin ito, itong delta H has a formula of PB, delta PB times K over K minus 1. Okay? Okay? And then, once na in-relate natin to, kasi ito, napansin nyo ba dito sa delta, hindi ko kasi na-derive kanina. So, ito, equal din pala to sa equal yan sa delta PB K, wala lang K, over K minus 1 na lang. So, equal yan dito, yung delta U natin. Okay? So, in this case, i-derive natin yung, ibig sabihin ng specific heat ratio. So, at that specific heat ratio, di ba, delta, natin, so, delta K will be equal yan dun sa sa, lagi sa delta H over delta U. Or, kung i-relate natin to, which is equal sa output or the useful power, di ba sabi ko nga, useful power to, di ba? Useful energy.
Okay? So, ito pala, useful energy, di ba? Or the output, tama? So, lagay natin dito, parang output over input yan. Input will be equal sa internal energy. O therefore, kung i-relate natin yan, so K is equal sa, ito, di ba laging MCP delta T yan? Tatandaan, ang delta H, MCP delta T lagi yan. Then delta U will be equal sa MCB lagi yan, MCB. Okay, wag kayo magkakamali dyan. Okay, so therefore, delta, ano to? Delta, so MCB, MCP delta T, ito naman MCB delta T. So from here, cancel. Okay, cancel. So therefore, matitira is K CP over CB. Okay, so clear na ha? Okay, so doon nang galing pala yan. Or, CP will be equal sa K CB. Okay? So, clear na ha? Okay. So, dagdag additional lang. Additional information sa mga value natin ng CP. Okay, additional information, value ng CP, and then K of any air. So, any gases in the air. Kasi air, alam na natin yan. K natin is 1.4. Pero saan nanggaling yung 1.4 na yan? So, alamin natin yan dito. So, okay. Okay, so additional information lang dun sa mga K natin, or what we call the specific heat at the constant volume, and then specific heat at the constant pressure. So, at that portion, so, di ba alam naman natin na nanggaling yung ano natin, CB. So, CB will be equal yan sa R over K minus 1. Tama? R over K minus 1, yan. Tanggalin muna natin to. Okay. So, R over K minus 1. So, at that portion, equal din yun sa delta U over M delta T. Tama? Kasi, di ba, MCB delta T. So, inano ko lang, manipulate ko lang. So, from here, CP naman will be equal sa RK K minus 1 equal sa delta H over M delta T. Okay. So, ito na. Ito na yung mga CP natin. Dapat alam natin yung mga yan. Okay. Then, next is yung, ano natin, yung CP, yung mga value ng CP and then CB. So, alamin muna natin yung monoatomic. So, ano ba yung ibig sabihin ng monoatomic? So, from that monoatomic value, ito yung mga gases natin na, no? So, ito, gases to. Gases that has a monoatomic. So, ito yung mga natawag na hydrogen gas, hydrogen gas, then helium gas. So, may ano ka, may ito ka dito. So, ito lang yung mga natawag na monoatomic. So, yung may isa lang, may isang ano lang, subscript dito. Okay. So, ito yung helium. Okay, how about naman yung ano natin, diatomic. So, diatomic gas. So, ito naman yung mga gases na nagkakaroon ka ng, ito, sabihin natin, wala pa lang to yan dito. Okay, hydrogen. Okay, so, lagyan natin dito, oxygen. Ito yung mga oxygen, nitrogen, ano pa ba yung may mga 2, wala. Okay na yan. So, ito yung mga gases na to, oxygen, saka nitrogen. And then, how about na makapag triatomic tuloy. Polyatomic. Okay, polyatomic. So, at that polyatomic gases, siyempre, yung pinagsama-sama mga gases na. So, at that gas, so, mag-ibigay tayo ng example. Sabihin natin, CO2, nitrogen oxide, nitrogen trioxide. So, ito, mga polyatomic gases yan. Okay, so alamin natin yung mga yan. So, therefore, yung CB natin dito sa ano natin, so, siyempre, magsisimula na tayo sa CB. Kasi yan yung internal energy na dala-dala ng isang air. So, at that CB,
CB will be equal yan sa 3 halves ng R. Okay? 3 halves ng R yan lagi. Okay? Here naman, tandaan, CB will be equal yan sa 5 over 2 ng R. 5 halves. And then from polyatomic, equal naman yan sa CB ng 7 over 5. Ay, 7 over 5, 7 over 2. R. Okay? So, ito yung mga kailangan nating, kailangan nating value to derive a certain value of K in this monatomic, diatomic, and then polyatomic. Okay, so, ilagay natin dito. So, ano ba yung value ng CP? So, CP ang hanapin natin. So, CP will be equal yan sa CB then K. Tama? Or, CB plus R. Okay. So, dito, may nakikita ba kayo? Dapat parehas yan na, parehas na R. So, ang gagawin natin yan dito, so, monoatomic muna tayo. So, monoatomic, sa mono, so, CP plus CB is equal to CB plus R. So, lagay natin dito, 3 halves. 3 halves R plus R. So, equivalent yan saan? So, cross multiply natin dito. Ito may 1. So, therefore, magiging 5 halves. 5R over 2. Tama? Ayan yan sa mono. Sa dia naman. Diatomic. So, CP is equal sa CB plus R. So, ito yung CB natin. So, 5 halves over R. 5 halves R plus R. Equal yan sa 7R over 2. Okay, sa dia naman, sa poly pala, sa polyatomic, so CP, CB plus R is equal sa, ilan to? Ayan, 7 over 2. R plus R, so therefore, magkakaroon ka ng 9R over 2. Okay. So, from here, nakuha natin CP, CP, CP. Then, may CB, CB, CB. Okay. So, hanapin natin yung value ng K or the specific, or what we call the heat capacity ratio or specific heat at gas constant ratio or adiabatic index. Yan yung mga tawag dun sa K natin. K will be CP over CB. So, lagay natin dito. Sa mono muna. Mono. Sa monoatomic yung K, para hindi natin kakabisaduhin, ay hindi na natin naalamin. So, hindi natin kabisaduhin yung ibang gas. So, ito lang kailangan natin. So, therefore, CP is equal to 5 over R, ay 5 over 2 times R. Then, CP natin sa mono. And CP will be 3 over 2 R. So, therefore, cancel din si 2. Therefore, matitira is 5 over 3 or what we called as 6.67. Kaya, di ba, may nakikita kayong K ng, sa mga libro. K is equal sa 1.667. So, ayan yan. Diyan na-derive yan. Okay? And then, next is the diatomic. So, from that diatomic, K, di ba, in example ko, oxygen or air. Lagay natin dito, air. So, at that given portion, CP ulit. So, K is equal sa CP, CB. So, from here, given tayo ng CP natin will be equal sa 7 over 2. So, 7 over 2 R over CB natin. Ito, 5 over 2. So, 5 over 2 R. So, cancel si R, cancel si R, cancel si ito din. Therefore, magtitira is 7 over 5. Or, the 7 over 5 equal yan sa 1.4. Kaya, yung K ng air, equal yan sa 1.4. Kasi, diatomic yan eh. Okay? The next is polyatomic. Polyatomic. So, at that K will be CP over CB. So, here, meron ka 9 over 2R and then equivalent sa 7 over 2R. So, cancel ulit. Cancel. Equal yan sa 9 over 7 or in other term, 1.85. Tama ba? 1.85. 1.85, diba? 9 over 7. 1.85, okay? 1.85 yung lumabas dito. So, kaya yung mga nakikita nyong iba, pag carbon dioxide, 1.85,
medyo malapit siya, di ba? Kasi yung iba ginagamit is 1.89, 1.3, 1.2, 1.3, like that. So, medyo ano siya, lapit siya dun. Tapos, pag K naman ng air, equal yan sa hot air, 1.3. Hot air. Okay, kasi dinagdagan siya ng heat. So, medyo nabawasan. Okay, so, ayan, ito lang yung ano natin, so derivation natin. So, next natin yung mga ano, sa ano na tayo, transition energy. So, at that transition energy, derive na natin. So, meron tayong Q, which is the heat. Heat added or it can be heat rejected. Heat, okay, heat. Plus minus. Pag plus, yan yung heat added. Q added. Pag ano naman, pag Q natin will be rejected, negative yan. Negative ang sign yan. Okay, how about naman kapag, ano, so ito yung isa natin transition energy. Okay, so at that transition energy, may makukuha tayong heat. So, itong heat na to, ito yung energy natin na nagpo-cross dun sa boundary natin. Boundary with a temperature difference in the system. So, assume natin, ito yun. Thermodynamic system natin. Yan yung nagko-cross dito. So, Q in. So, ito yung Q in mo, Q added. Papasok yan sa thermodynamic system natin. So, yan yung heat. How about naman yung work? So, therefore, transition system natin na isa is work. It can be work non-flow. It can be work steady flow. But, since this is open system, so work steady flow ang gagamitin natin. Or, ito yung work at work natin wherein the force is acting in the direction of motion. So, force acting directing to its motion. So, ang mangyayari nyon, force times velocity. Okay? So, force times velocity ay yung pinaka formula natin sa work SF or mechanical work. Ito yung mechanical work na tinatawag. Okay? So, mechanical work to. Mechanical. Okay? So, from here, work will be equal yan sa force or mechanical power na tinatawag. Kasi meron siyang velocity. So, power is equal sa force times velocity. So, from here, isipin mo na lang. Ito yan. Okay. So, isipin mo na meron tayong diameter dyan. At a certain portion, meron tayong radius. Okay? At that case, itong force natin is nag-act dito sa center. May force yan. Okay? Or, so, meron tayong weight dito. Meron ditong force na nag-act. Pababa tuloy. Pataas dapat yan. Pataas. So, force na nag-act. Ito, weight. Buray natin yan. So, ayan. Paganyan. So, ibig sabihin, nagro-rotate yan at a certain velocity or rotative speed. Okay. So, from here, derive natin yung power. Power will be equal sa force times velocity will be equal sa rotative speed. So, rotative speed times, so, velocity will be equal sa pi dn. Okay? So, lagay natin dito, pi dn, wherein d will be equal sa 2r. Tama ba? 2r. Dalawang r yan. Times n. But here, lagi yan naka-RPM, hindi yan RPS. Sometimes sa mga given. So, from here, di-divide natin 60. Tama? Para maging kasi ito, naka-RPM, revolution per minute. So, ito naman, second per minute. Okay, cancel. And then, here's the formula. So, rearranging the equation. So, from here, magkakaroon ka ng 2 pi, which is equal sa FR, wherein, itong force times the perpendicular distance
along the center of the wheel will be equal yan sa torque, di ba? Torque. So therefore, so may n niya dito, therefore, rearrange ulit natin. So 2 pi Tn over 60. Okay, 2 pi over n over 60. So ito yung mechanical work natin. Okay. Then next natin is yung yung galawan nito. Syempre ang galawan ng mga natin, ng Q saka work SF. So pag sinabi sa problem, sa tayo, sa heat analysis tayo. Bawa heat analysis. Okay, pumasok Q, then lumabas na Q. Okay. So from here, anong sign mo dito? Will be positive. Kasi heat added ka sa thermodynamic system. Ikaw yung nagbibigay ng init. Okay? Here, heat loss. Kasi lumabas na yung heat sa thermodynamic system mo. So heat, sign yan is negative. Okay? Or what we call as a heat rejected. Here, heat added. Rejected. Added. Okay? Then here, sa work analysis naman tayo. So, thermodynamic system ulit. So, pumasok na power. Ano ibig sabihin yan? Pumasok na work or power. May lumabas na power. So, ang ibig sabihin nito, itong work na to, na pumapasok sa thermodynamic system natin, yan yung power na nangangailangan ng power or work. Okay? Kaya pumasok nga siya Okay? Pumasok yung mo. So, therefore, anong sign yan? Kaya yung example nito is yung mga compressor. Yung mga sinasaksak sa electricity. Ay sa mga natin, kailangan ng power, di ba? Okay? So, ito yung negative yung sign niya. Or what we call, kung dun sa kung natin, siyan yung work done on the system. So, work done on the system. So, ito pala, done on yan. Yan yung keyword. Done on the system. Okay? Work done on the system. Then next, pag lumalabas yung power mo dito, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, nagpo-produce yan. Po-produce from the other thermodynamic system natin. Po-produce siya. Yan yung turbina. Example yung mga turbine, ano pa ba? Turbine, heat engine. Okay? Ito yung mga example nito. Okay? So, siya yung mga nagpo-produce ng power. Okay? Turbina. Then, here, example nito is compressor, pumps, yung mga nangangailangan ng power. Okay? So, ito, positive yan. Or, work done by the system. Work done by the system, di ba? Done by the system. So, ibig sabihin, yung thermodynamic system mo yung gumagawa ng power, okay? So, napoproduce siya. Done by the system. Okay? So, positive yan. Okay, yung mga terminologies na kailangan natin. Okay? So, at that portion, ito, sa SI to. Diba? Itong na to. How about naman sa How about naman sa power natin in terms of English? So, force times velocity ulit. Which is equal yan dun sa natin. Sabihin na natin, diba, English yan, in terms of English. So, in terms of pounds yan, so magiging ganito pa rin yan. But, ang mangyayari is, magkakaroon ka ng, ano ba yun? Yung force times to, lagay natin dito. So, ano pa rin siya? 2 pi Tn pa rin yan. 2 pi Tn lang. Okay? Huwag mo na ilagay yung 60. Okay? From here, diba 2 pi Tn, wherein the
torque mo, ang unit niyan, dapat is pounds feet. Okay? So, torque mo will be equal sa pounds feet. And then, yung N mo will be equal sa rotative speed or RPM. Okay? RPM. So, N to. Ito yung N. So, may N ka dito. Okay? So, from here, ito per revolution. Cancel. So, matitira dyan is pounds feet per minute. Ano ba yung conversion natin in terms of HP to pounds feet per minute? So, from here, 1 HP will be equal sa 33,000 pounds foot per minute. So, pwede pala natin ito i-define as T over 2 pi times T. Pero in terms of pounds feet, then N over 33,000 HP. 33,000 HP. So, therefore, kung i-divide natin yan, magkakaroon ka ng Tn over 52.11. So, ito yung natin in terms of HP siya. Okay, so HP yung mo dito in English. Okay? Then, meron naman tayo sa MKS. Ano ba yung sa MKS natin? So, at that MKS, meron tayong tinatawag na PS or what we call the pedestal start. So, pedestal start, PS, 1 PS will be equivalent yan sa 75 kilogram, mass, meter, second. Okay? So, ayan yung tinatawag na pedestal start. May pedestal start. And then, equal yan sa, equal din yan sa, in terms of SI, so 736 watts. 736 watts. Okay? So, in terms of HP naman siya, so 1 HP will be equivalent sa, lagay natin dito, so 1.014 mHP or metric horsepower. Metric horsepower, MHP, then equal yan sa 4746, okay? 746 kilowatt. So, divide natin yan dito, 1 over 1.014. Okay, so dapat ito yon. Okay, kaya naging ganyan yan kasi ang natin, di ba, equivalent yan sa 1 metric HP, tama? 1 metric HP is equal to 736 watts. Tama? And then here, 1 HP will be equivalent sa 746 watts. Okay? Gusto natin kunin tong value ng MHP. So, i-divide natin yan dito per HP. So, 1 MHP over 1 HP is equivalent sa lagay natin dito 736 watts over 746 watts. Okay, so kunin natin yung 1 HP. So from 1 HP, so punta natin yan dito, ito mag-divide. So inverse na lang natin yan. So therefore magkakaroon 746 divide 736. Okay, so therefore magkakaroon ka ng 1.01135 or 4, tama? MHP. Okay? So ito yung sa natin, sa transition energy natin. Okay? Okay guys, so tuloy natin yung ibang topic. So putulin ko muna to. Next na topic tayo, yung yung dun tayo sa world steady flow kasi na-discuss na natin yung store energy. So maintindihan na natin yung dun sa dun sa world steady flow and then world non-flow. Okay? Thank you.